Yo! What's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down. At meron tayong special guest, kung alam niyo. So, bago natin umpisahan to, shoutout ulit sa mga tropa natin sa taas. Putangin na, sila pa rin naman yan. Alam nyo na, PM nyo naman page nila, pare. Putangin na, para nagmumukha naman na effective dito. Putangin na nyo naman. Eto, gagawan natin ng reaction video tong MP3 versus Marshall. Mapanood ko na to pero di ko tinapos. Pinanood ko lang yata yung interview. Anyways, ano pa ba? Tayo, wag na natin patagalin to, pare. Putay na, rekta na tayo dito. MP3 versus Marshall. Let's go. Eh, basig ikaw rin mo alsaning batilan eh. Abangan nga pala natin si MP3 sa paparating na Vuelta Valentong mga kaibigan. Kalaban nyo si MZ. Babawi tayo dito. Flip top Gubat 15, dito pa rin, Mariners Court, Cebu. Paliman laban na ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng supportan tunay, live. Iba pa rin pag live, pero syempre shoutouts din sa lahat ng supportan tunay online. Flip top, mag-iay para sa parating nating laban. Shoutout sa High Mind, shoutouts Crown, shoutout sa Black Manila, shoutouts Linya Linya, Toyo Wear, lahat ng mga represent collab, lahat ng mga bagong labas. Siyempre, buong Rapolo Crew, Dark Horse Clothing, supportahan nyo yan lahat ng kilos at galawan ng mga MCs natin para ipagpatuloy pa rin yung mga pinaka-inahabol natin gawin So, shoutout sa lahat ng mga sinoutout ni Boss Arik. dito sa hip-hop, sa Filipino hip-hop. Silipin nyo yung mga bagong disenyo, daming bagong labas. At sa kanan ko, Luz Biminda, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Naunsa naman murag na baguang lugar, taghana ang Sa mga di nakakalam, no, kaya pala nasabi ni Sir Arik na Luz Biminda kasi kung di ako nagkakamali, si Marshall tumira sa Visayas, tumira sa Mindanao, tas ngayon, kung di ako nagkakamali, nasa Manila siya ngayon. uga palagpot na hukay. Yung mayroon na lahi o gidukado pagbutaran kasagaran gadali nga walay tampo sa suga. Tang ina. Marshall, shoutout sa Dumuduong Records, Apollo, Mukaya 063 at sa pinakamaangas na coffee shop sa Santa Cruz, Laguna, Type C Cafe. Let's go. Yun, tingin ko taga dun siya sa Laguna. Shoutout sa kakambal namin dyan sa Dumudong. Siyempre, shoutout sa John Leo Tata, shoutouts kay Icho Boy, Get Better agad. Tas sa kaliwa naman, Surigao, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay MP. Please, hindi nga kung gibati, miss. You're just like fine wine. Makainit, makahagit ang kahumot sa imong panis. So, shoutouts Serve League Asylum, Nilang Katay, Rapolo, Dumuduong, and Dark Horse Clothing. Thank you. Let's go. Magkakasama sila sa Dumudong Records. Nanalo ng Coitos, Dumuduong. si Marshall Bonifacio. Pakiramdam ko may ibig sabihin yung dumuduong. Baka lingwahe nila. Ano ibig sabihin ng dumuduong, mga kaibigan? Kung alam nyo, pa-comment na lang. Thank you so much. Pinili ni Mauna, si MP3. Gubat 15, pakinggan natin, unang banat, MP3. Oh. Marshall ako, round 1. Marshall kagad, round 1 para. Boss, bakit si Marshall? Fan ako nito. Ang mga verses niya para sa akin naging sagrado parang Bible. Nagpalaglag ako sa unang round ng isabuhay, ganun ko siya ka-idol. Kaya yung match-up mo, ang bobo. Ano ba yung utak mo, puno ng hangin? Ha? Tangina, para lang matuloy yung laban, yung tulak pa tumulak sa akin. Dumating! Hindi ko trip. Hindi ko trip yung banat niyang ganun. Parang, di ko alam parang, ano ba? Basta di ko kursunada, pare.
Yun lang. Parehas mga technical na taglish na inidolo si Sak Maestro. From Mindanao, nag-boom sa gubat may similarities ang kwento. Kaya nung debut ko, sabi nila, ako yung susunod na marsyal. Tang-ina, trendsetter. Pues pagkatapos kitang ilang paso ngayon sa gubat, ikaw naman yung susunod na cancer. Kasi bilang fan, Di ako natawa. Kasi bilang fan, ilang beses mo na akong na-disappoint. Kung naging tao lang karera mo, pang Elias fan na yung amoy. Habang tumatagal, nagiging underwhelming ka na, boy. Hindi to passing of the torch, matagal ka nang walang apoy. Mukhang mahina yun. Passing of the torch, matagal ka nang walang apoy. Nahihinaan ako eh. Hindi, okay yun. Mabisa yun. Kasi pansin nyo, si Vitrum, bago naging top tier, siya yung binanat-banatan. Si Lefty, bago nag-flip top, pinagmukha to na walang kalaban-laban. Kaya fuck following in your footsteps. Hindi ko yan kailangan at ba't ako susunod sa iyong yapak kung ikaw yung inaapak-apakan? Sakto lang. Sakto lang. Pero alam ko, marami ditong naniniwala na alamat na to sa gubat. At oo naman, mayroong truth. Pero alam nyo ba ilan Mayroong truth. Ano ba yun? MY tapos wrong? Mayroong truth? Or baka mayroong truth? Sabi na ito, hayop na to. Teka nga. Pero alam ko, marami ditong naniniwala na alamat na to sa gubat. At oo naman, mayroong truth. Pero alam nyo ba ilan Baka mayroong truth. Alamat na to sa gubat. Mayroong truth. Putang ina mo. palang panalo niya sa gubat? 4 pa lang. -2. Sa Nirhyme niya yung mayroong truth sa -2. Magaling, magaling. walong taon ang tinalo niya, si Jamal tsaka si Chalice. Tangina naman, Marshall. Alam kong buhay pa rin si Chalice, pero puta, sino si Jamal? Okay lang, okay lang. Sakto lang. Kaya pala nung laban nila ni Fangs, panay siya flex ng mga talo. Na tinalo siya ni Balakid Tats tsaka Invictus, ginawang silver lining nitong gago. Porket sa big names siya nadali, ginawa niyang validation, men. Aba, kung achievement na pala yan, badang congratulations din. Pang mid-tier ka lang, Marshall. Karera mo naging bitin. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Huwag kang umasta na brutal kasi all you ever do is lose. Edi lose-lose ni Mushal. Ano ibig sabihin nun? Lose ni Moshal. Ano ibig sabihin nun? May ibig sabihin ba yun? Paki-comment nga. Ayan na. Yeah. Maliban kay J Black, wala kang panalong maiyabang. Wala kang panalong maiyabang, lahat ay wakbay, walang mapili. Ginawa mo lang panggatong yung mga talo para sa spotlight manatili. Pero wala pa rin nagbago. Ika'y di pa rin nag-spark. You're still a fat guy na kadiri na nagpapanggap na may apoy habang ginagaslight ang sarili. Mahina. Tingnan nyo. Parang ano no, medyo tagilid eh, no? Yeah. Kaya pinapangako ko, dito uubra sa aking obra. Kahit trilingual battle patutropa, sa Tagalog pa lang ay matutroma. Kasi yung mga bara ko may English, yung dugo ko ay Visayan, pero sa Israel pa rin bubomba mga punches kong Iranian. Dugo ko may English, ano yan? Bisayan? Super Bisayan? Tagalog pa lang ay matutroma. Kasi yung mga bara ko may English, yung dugo ko ay Visayan, pero sa Israel Bisayan. pa rin bubomba mga punches kong Iranian. Yeah. Tingin ko yung mga isyong gera-gera dapat di sinasali sa banat yan kasi paramdam ko syempre nagkakagulo-gulo sila doon. 'Di ba? Parang naghihirap sila doon. Tapos itong mga MCing to ginagamit sa battle para magawang punch. Tangina Agree ba kayo sa akin? Yan lang.
Kaya, di na to yung MP3 na Ay na ba, di bag ka sa akin dito. nag-concede. Kaya sana ay magets nyo na. Tung taga Santa Cruz may tulog sa akin. Pagising niya, San Pedro na. Papakitaan ko kayo ngayon ng Sakto lang, sakto lang. Santa Cruz may tulog sa akin. Pagising niya, San Pedro na. Papakitaan ko kayo ngayon ng panalo na malinaw. Di ako underdog ngayong gabi. Ang hinaharap mo ay halimaw. Papakitaan ko kayo ngayon. Dapat ang ender niya siguro. Papakitaan ko kayo ngayong gabi ng banat na malinaw. Ano nga yun? Kaya, Pagising niya, San Pedro na. Papakitaan ko kayo ngayon ng panalo na malinaw. Di ako underdog ngayon. papakitaan kita ngayong gabi ng panalo na malinaw. Di ako underdog ngayong gabi. Ang hinaharap mo ay Bisaya. That yun siguro yung enter na. Tingin nyo. Yung gabi ang hinaharap mo ay halimaw. So, yun yung round 1 ng MP3. Una pa lang, bibigyan ko na siya na kagad ng -3. Bibigyan ko ng minus yung banat niyang Iranian kasi putang na nagkakagulo na dun eh. Kumbaga, gera na dun, pare. Nagkakagera na, madaming namamatay, tas sinasabi niya sa battle. Tangina, para sa akin, hindi okay yun. Ano pa ba? Ano pa ba bibigyan ko ng minus points? Ano pa ba yung mabanat niya dito? Siguro yung yung My Wrong Truth. Yun, tayo na bibigyan ko rin yun ng -1.5. So 2.5 na, no? Ano pa ba yung -2.5 lang pala. So yung round 1 ng MP3, sakto lang. Tapos may -2.5. Pakinggan natin yung round 1 ni Marshall, pare. Babalik nga pala ni Marshall, no? Hilom lang, basta mag-choke ba? Yun, tangina, malakas yun. Sobrang lakas nun, putang ina. Yung pa lang. Gagi, putang ina. Grabe yung replay value nun, pare. Yo! Night Pride Parade sa gawas. Ooh! Putang ina. Body bag. Body bag MP3. 6 seconds pa lang. Marshall na ako dito. Putang ina. Gagi, pagpapatuloy pa ba natin to? Sige, pagpatuloy pa natin. Pero tingin ko, Marshall na to. Nawala! Dapat naanad to ang faggot bitch. Di ka underdog, isa kang under bitch. Ooh, putang ina. So lamang na agad si Marshall dito sa rebat. Kumbaga si MP3 may -2.5. Ito ano to, yung rebat na yung +0.5. So, yun. Israel? So, una sa lahat, Free Palestine. Agree ba kayo doon? All people should be kept safe. And fuck Israel, sanay ako sa self-hate. Yo, I say gods must be crazy. At 2 sub-Saharan ang nagtuos, maganda. Sino sa amin yung kakutis ni Nixaw? Naku, boss. Halata. Kaya nga gods must be crazy, may unos na dala. Binatuhan siya ng battle, naging Diyos sa kanya. Ooh, putang ina, wala na men. 53 seconds pa lang, Marshall na. Tingin ko. Tunog white boy pag nag-right raps. Kahit ang skin pang kalabaw, ito na nga yung find out kasi si MP3 nag-fuck around, nananapak pag right brad, pang help in need tong hand to mouth. Maalama tong mic drop, rest in peace, maamba out. Rookie daw, yung label inaccept talaga. Pag pumalpak, rookie mistake, sumasagip sa kanya. Tawaging rookie, di pa puri, disrespect patanga. Matagal ka ng bulbulin, gago, 30 ka na. Kaya ka gumagana kasi newbie ang presensya. Yan ang hugot na baraha kapag lugi sa pag-entra. Kahit lumi ka, ay stupid. Greatest shooter pa ang tema kasi Stephen Curry kasi 30 tapos rookie card mabenta. Stephen Curry, putang ina, ang lakas nun, men. Hindi, parang pakiramdam ko rookie card yun yung tinutukoy niya siguro, ano. Parang 30 yung number ni
ni Curry sa likod, 'di ba? Tapos yung parang card, tingin ko doon yata bumagsak yun. Teka. Kahit lumika ay stupid, greatest shooter pa ang tema kasi Stephen Curry kasi 30 tapos rookie card mabenta. Ganyan ka ba sa Rapolo? Hindi. Kung mag-spit ka sagad, binabandera mo experience parang bitch na pa-fuck. Pag sa flip top, feeling virgin, puta switch ka agad. Kaya punit nung nasibak dahil sa creep nagka-blood. Oh! Tang lakas nun. Solid nga pala tong nabili kong piatos na puto na. Hindi siya ano. Meron kasi akong nabiling piatos, medyo ano siya. Yung pag ninunguya mo, medyo parang bubblegum na yung ano. Pero ito, tayo na mabisa, masarap. Pero grabe yun. So pakaramdam ko yung punchline na yun, katumbas na yun ng, di ko alam kung kakayanin pa ba ng round 2 ni MP3 yung ganun, pare. Pero gagi ang ano nun, kakaiba yun. Game tayo. Kaya bayot! Kasi pangsak kanyang performance na hinasa. Pangalan lang kailangan ng si Tropa makilala pag walang data na pang stream. Kasi olat sa pitaka, YouTube tas MP3 yung format ay pirata. Kapag tunog ay inusisa. Kapag tunog ay inusisa. Kapag tunog ay inusisa. Kapag tunog ay inusisa. Fake joke. Kapag tunog ay inusisa, hindi ka panikad. Lalo ang speaker ay mabisa, mataas kapasidad kapag sa Marshall nyo pinakinggan, bagsak kanyang lipad, dinig na dinig ang MP3, mababang kalidad. Kaya, kaidaran nito, batch 2015. Kaya, paanong advance na to sa liga? Kung ganito lang siya ngayon, sa aming dito pasado sa aming era, pag nilipat ng kategory, klarong makikita na pag sa rookie magaling, pag sa veterano siya, hindi na. So, kahit sabihin na natin medyo, yun nga, no, medyo napachoke si Marshall doon, bibigyan natin yun ng -2. So, kung pupuntasan ko yung round nila, no, parang, yung round 1 ni MP3, kumbaga out of 10, -2.5, no? Tapos kay Marshall naman, out of 10, parang -2. So, may 0.5 pa rin na minus si MP3 sa round 1. Tapos parang merong +1 na rebuttal si Marshall sa akin. So, paramdam ko round 1, ano to, malinaw na Marshall. Malinaw ako na Marshall dito. Anyways, game tayo sa round 2, pare. Yo, tangina, maitim daw balat ko. Akala mo di ko yun ma-handle? Pucha, kesa naman sa'yo, tol. Tumatae ka habang bumabatel. Real talk! Tingin ko ano, invento siguro tong angulo na to. Nung ahon 13, alam ba to ng mga repa pips? Habang nagbabattle sina Mzite, natae siya sa kanyang brief. Akala niya, utot lang daw. Puta na, misinterpret. Naalarma siya nung biglang parang meron ng lansones kanyang puwet. Ano ba naman yan? Paano naka-flip top to? Tsaka may coffee shop to sa Laguna. Binisita daw ni Kuya Dennis 3 buwan bago magubat. At mula noon, di na gumaling yung mga bago niya na sugat. Yung kape nyo, puro asukal na may konting 3-in-1. Mahiya ka naman daw. Pag wala na silang creamer, pinapalit nila gaw-gaw. Puta. Tayo na. Sa Manila, nagdala pa to ng free sample sa kanilang cookies eh. Binyahin niya yung isang box. Sabi niya, eto tol, bestseller namin. Boom! Kinain niya lahat. Sabi ko, paano namin malalaman kung masarap talaga yun? Pero ang talino mga kap, di niya naman daw mauubos kung hindi yun masarap. Baduy. Alam ko, nararamdaman nyo rin pero medyo ano eh. Medyo... Yeah, ano idol? Jogging tayo minsan. Si John Leo kasi naaalarma.
Nung nanghiram siya sa'yo ng pera, kinuha mo ang iyong pitaka. Kaso pagbunot mo sa iyong bulsa, may nalaglag din na shawarma. Mababaw lang ba, Shal? O sige, pag-usapan naman natin kung paano ka bumatel. Yang flow mo na slow mo, tas madalas pang nagsistutter. Pinuna mo pa si Acer, pero naisip mo ba, brother, na what if sa ilang taon mong bumabatel ay hindi ka talaga rapper? Kasi kung rapper ka talaga, So, doon, parang sayang yung 4 lines doon. Parang, ba't panay ka stutter tapos after mong mag-spit ng 8 linya, hinihingal ka bigla? Yung mga kanta mo, halatang pinuputol every 2 lines yung pag-record para makapasok lang sa beat walang hiya. Kaya ka walang hits at ang bumilib mga mangmang. Di ka rapper kahit trip mong i-admit mo na lang yan. Ito payo ko sa bitch at masakit man sa banban. Wala kang talent sa pag-spit, tol, lunukin mo na lang yan. ayos lang. Medyo, pwede naman. Parang ano naman siya. Okay lang. Okay din kahit papano. Yun lang, yun na yun, ha. Pero bibigyan ko siya ng minus points sa doon sa shawarma. Parang, yung, ano ba yun? Basta yung joke niyang, parang di nakatawa. Bibigyan ko yun ng -2. Ako, may problema din sa pag-deliver. Di ko kayang sumigaw ng malakas. At ang resulta, naknamputa. Bagong paboritong MC ni Batas. Ang pagiging rapper nasa DNA. Kaya kahit di ako sumigaw, alam mong nagra-rap pa rin to. Ikaw, may shawarma ka sa bulsa pero wala kang rap sa jeans mo. Di ba? Yung reaction ni Marshall makikita mong, putang pinagsasabi mo. Anong shawarma sa bulsa? Hayop ka. Parang gano'n, di ba? So, yung banat na yon, ano ba? Parang kalibel yata yun ng mga, yun, mas, parang ano siguro. Di ko alam, pare, medyo, ano yun? Wala ang rap sa jeans mo. Kumbaga tinutukoy niya na rap, yung sa shawarma, no? Tas sa jeans, parang yun, yung jeans na sinusuot na mga pantalon. Madami na nagsabi nun. Pati yung rap na wordplay, madami na rin nagsabi nun. Tas sa jeans, madami na din. Kung di ako nagkakamali, narinig ko yung kay-Target. Sa B-side pa. So, una, -2. Dahil doon, bibigyan ko siya ng another -1. So, -3 na siya ngayon sa, round 2 niya. Tingin nyo. Kasi Marshall, ikay flawed na makata. Pagdating sa metro, ikay lost, walang mapa. Di ko to kailangan na gawin, pero ginagawa pa rin. Maipakita lang sa'yo, wala ka. Daming awkward na poses, kailangan i-process sa thoughts. Kaya boss ang lala niya, tol walang aura. Feeling sick pag nag-speak tong bitch. Pero if my beat, ikay off parang abra. Di ka naging top. Di ka naging top tier sa tagal ng karir mo. Alam mo, that's real. Kita mo ngayon, ako'y lumabas sa kahon habang ikaw ilang taong ka nasarap nag-stand still. Pagdating sa battle, magaling ka nga umagi, pero tangina mo ka, tsaka lang may upbill. Kaya Marshall, patunayan mo sa amin na MC ka talaga at pakitaan mo kami ng rap skills. Pakitaan mo kami ng rap skills. Yung flow niya, ayos lang. Ano ba, parang, ano ba masasabi nyo doon sa flow na yon? Kasi, parang, parang di ko talaga gusto. Di ko alam kung ayaw ko ba sa flow o baka ayaw ko sa taon to. Di ko lang sure, pare. Pero at least kasing tindi mo na si Mzite at si Abra. Pucha sana all. Offbeat ka na nga, wala ka pang sikat na kanta, tol. Best performance. Gagi. Tinitira niya na pala si M-Site dito, no? So, paramdam ko kaya siguro sila magkalaban, no? Tingin nyo ba, hiningi kaya ni M-Site si MP3? Tingin nyo? Performance niya sa battle was 7 fucking years ago sa gubat pinakawalan. Yung Marshall na bumadibag kay Chalice, yun ang aking inaabangan. Kasi yun yung Marshall na magaling, na hanggang ngayon ang pagiging Marshall ginagampanan matapos ang 7 taon, di mo pa rin nalagpasan. Ang mo? Call out soft drinks. Kwento muna kayo. Or forward nyo na lang.
Marshall ako dito. Ay, wala pa palang round 2 si Marshall, no? Sige, play na natin muna, pare. Dating rising star, kaya pinuri siya yung bars may decency. Pero mapabatel man ang musika, nag-flop na recently. Kasi wala na siyang nabuli na malakas sa Trill MC at naging magaling ka lang sa umpisa na parang PSP. So, mapapansin natin na nagpaparinig si MP3 sa PSP kasi parang gusto niya ring makasali siguro. Tingin nyo, Kaya ito'y sampal sa iyong muka. Hambugiro ka, di ba? Pues pag hambugiro. tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading? Oh, teka! Wala akong plano dito, tang ina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Ano ba ba? Ayos lang. Medyo okay naman yun. Kumbaga sa lahat ng punchline niya mukhang yung pa lang yung natitripan ko. Pero dahil siguro doon, bibigyan ko lang siya ng minus 0.5. So, okay naman yun. Pero kidding aside, no. Solid yung ganong bira. Ano ba tawag diyan? Yun. Kasi kung di ako nagkakamali, parang trap niya yun eh. No? Kumbaga, paano na lang kaya kung sakaling hindi umikot si Marshall, no? Paano kung ano kaya sasabihin niya doon? So pakiramdam ko naman yung trap na yun dito, ito yung parang kalakasan ni MP3 sa tingin ko, no. Parang yung sa trap niya na parang sa 4 bars meron siyang ano ba, yung last line gagawin niya yung dalawang variation. Kumbaga may gagawin siyang mali mo tumae siya diyan sa stage, maglabas siya ng bulbul. Basta laging yung pang punchline niya dalawa. Tas depende na lang sa moment kung ano gagamitin niya na punchline na para sa akin, eto bilang seryoso mood muna na. Para sa akin mabisa yung ganun. Saka hindi ko alam kung siya lang ba yung gumagawa ng pakiramdam ko siya lang siguro yung gumagawa ng mas madalas siguro. Kasi kung di ako nagkakamali, parang ginawa niya din sa amin yan nung battle namin eh. Parang may banat siyang ganun yung mga trap. Tapos ngayon, so pwede pala nating tawagin si MP3 na Trap Queen. Diba? Pero yun, mabisa yun. Solid yun. Solid na skill bilang MC. Yaw! Ganun gumawa ng skema. Kakaibang baliktaran na tutol. Habang yung crowd nagwawala, yung Marshall na kinokontrol. Epekto pag nakakuha ka ng momentum sa battle, no? Parang kahit 2 lines mo lang na kasi yung Marshall na control parang good siya. Kung iisipin natin parang simpleng punchline na alam mong sasapul para sa akin. Pero dahil nakakuha siya ng momentum yun. Parang naimbitahan, parang yung mga tao nagkaroon na ng yung attention span nila na putang ina. Focus tayo dito sa bading na to. Parang ganoon, pre. Pero yun, pakiramdam ko mga kagandahan ng momentum sa battle rap na nakakapagbaliktad ng mga laro-laro siguro. Tingin ko lang naman. Subjective naman battle rap. Pero para sa akin malaking epekto. Sa kabilang battle MC, yun nga. Yun, yung ibang tao dyan, yung nagbayad sila dyan, di lang naman sila pumunta para sa mga bars mo, no? Pumunta din sila para ma-entertain, di ba? Makita yung mga idol nila. Parang ganun. Pero, yun yung epekto ng momentum. Pasunod-sunod na siguro to sa tingin ko. Di ba lagi mo kong inaasar na bading? Ilagay natin dyan yung paksa. Ang susunod na magsasalita sa ating dalawa, bakla! Ilang minus ba yung binigay ko? Hindi, pakinggan muna natin. Sukatin muna natin yung round 2 ni Marshall siguro. Pakiramdaman natin. Yung naglaban kayo ni Pen Pluma, Okay, mabugo na ba? yung naglaban kayo ni Pen Pluma,
Akala ko siya iyong talagang sisibakin. Pero naging bakla din dating nung sinabi mong you're finishing him. Di rin nakatulong ang iyong napiling gawin. Isang round ka nag-run kung ba't hindi ka bading. Yun ang solid na concept. Unique. Natatanging halimbawa. Siya lang kailangang patunayang di siya bading sa gitna pa. Mabilis tatakan ng Bading sa gitna pa. Parang double meaning na gitna ng stage tas gitna ng parte ng katawan ng tao, which is yung ating ethics or uday sa babae, pare. siya mga maling pagkilala. Bago tangkaing maitama, bakit ka panipaniwala? Yung antonym, minot na, hindi totoo. Pero naging henyo pa yung punto. Ginawang Motos MC ni Crip kahit imbentong nagkagrupo. Tumatatak mga kutsa kahit di sentro sa insulto. Taga Surigao, pwedeng sabihing membro ka ng kulto. Kaya bakla angels lang sa peste, nababaon sa hukay. Kung dugo mo hindi berde ang galawan mo makulay. Kung kahit ano pwede, ganap ka bang mahusay? Kung apektado ka ng peke, gaano ka katunay? Ay, ganun. Simpleng angulo, no, mabisa. Parang yun nga, parang yung Anthony Minute na. Hindi ako, hindi daw totoo. Hindi ko din alam kung totoo kasi parang hindi ko naman napanood yung battle nila na yun. Pero ang ganda ng punto ni Marshall, no, na kung apektado ka ng peke, paano ka magiging tunay? Maganda yun. Magaling sumilip to si Marshall, pare. Family! May anak ako! Patunay niyang hindi siya iha, kaso Wari Padilyang naging baklita, kakasambit niya ng mista-mista. Vin Diesel naging dating niya, panggasolina, pang milya-milya, na istakilya, may pila-pila, ang pinambida, banggit pamilya. Sa pang... masisilip natin dun yung kung paano niya sinulat yun, no. Check lang natin kung kamusta yung lapag ng punchline. Diesel naging dating niya, panggasolina, pang milya-milya, na istakilya, may pila-pila, ang pinambida, banggit pamilya. Nakabuo, may pinagpasahan ng dugo, feeling G na Sigma. Kung lalaki ka dahil sa bloodline, bakit sa Crip di mabisa? Putang ina, ang lakas nun. Putang ina. Solid yun. Hindi ka tunay, ikay kadire. Papapanggap ay kitang-kita, hindi ka mananatili kung basihan ay linya-linya. Sa karakter, struggle, walang-wala ka bang swagger. Tore ng pisa, parang swak kahit wak na yung angle. Parang Tori ng pizza, swak kahit wak na yung angle. Fuck. Drake, pag-question, pagkalalaki ni brother. Rebuttal niya sa mga dis, merong family matters. Hindi importante. Hindi importante yung katotohanan. Sa nerdong palahikbi. Kasi kahit peke, nanunuot, tumiterno ng matindi. At doon mo malalaman kung meron ka bang silbi. Importante yung katotohanan. Pero ikaw hindi. Eto sa seryosong take na. Sa round 2 nila, pakiramdam ko, ano ba? Parang merong killer line may killer line si Bading sa round 2 niya, no? Kumbaga, yun, yung trap niya na yun, tangin na napaka-effective nun. Napaka-effective nun. Pakiramdam ko kung sakali sigurong di umikot si Marshall, tas parang wala siyang, parang yung punchline na yun, or yung variation ng trap niya is support. Putangin na, wala. Yari siya sa, eto parang classic Marshall yung nakikita natin, no? Pakiramdam ko dito kaya parang yung pandinig ng tao parang nakatingin na lang kasi yun nga parang hindi niya nadala yung sarili niya sa round 1. Yun, naka-apekto masyado yung choke niya na yun. Pero pakiramdam ko dito sa yun, may killer line si MP3 sa round 2. Solid din naman yung mga punchlines ni Marshall. Saka maganda yung silip, yung mga peking angulo nga, putangin na mo, nayayari kang hayop ka eh. Yung peke, tas parang ano yan? Paano ka magiging tunay? Parang ganun. Magandang silip, mabisa para sa akin. Di lang nasuportahan ng sapat na reaksyon pero goods pa rin naman. So, pakiramdam ko kahit may killer line si MP3, tabla ako sa round 2. Tatablahin ko tong round 2 na to.
para sa akin, pare. So, round 1, Marshall, malinaw. Lamang si MP3 sa minus points. Round 2, tabla kasi may killer line si MP3 sa round 2, yung trap niya. Kumbaga, nag-effort siya sa trap niya eh. So, nakakaya naman kung ibibigay ko kay Marshall. Medyo ano lang, pakisama din ng konti, di ba? Parang ganun. So, round 2 naman yung kay Marshall, yung peke tunay na angulo. Solid din yun. Saka meron siyang banat si Marshall. Yung nabanggit ako, gusto ko yun eh. Gusto ko yun. Kumbaga, tangin na yari si MP3 dun. Baka nga siguro lumamang pa si Marshall lang gahibla sa round 2 siguro. Sige. Lamang pala si Marshall kasi nabanggit niya ako. So, round 1, Marshall, round 2, Marshall pa rin. Diba? So, yung nabanggit ako ni Marshall, parang katumbas yun ng trap ni MP3. Tingin ko. Tingin nyo. Anyways, round 3 tayo ni Neta. Ang sakit naman. Di daw ako importante. Pero tol, ito dapat ang iyong malaman. Kung wala ako dito ngayon, edi wala ka rin kalaban. So, ang silip ko lang doon eh, no? At may, nabanat ko na yun. Tangina. Di ko alam kung ano nangyayari sa MP3, no? Kung ano. Pero nabanat ko na yun. Binanat ko yun kay Kiram, pare. Kung wala ako dito, wala kang kalaban. So, parang ano eh. -8. -8 dun sa rebat na yun. So, bibigyan ko si round 3 na MP3. Bibigyan ko ng -8. Puta. Tapos nag-gay angles, tapos siya yung unang nagsalita. Gago. Pero, eto, last battle niya sa gubat, sabi niya si Acer daw ay peke na lokal habang siya yung tunay na import. Pero tol, ito yung truth. Si Acer nagpapa-event yun sa Masbate para ang culture ma-improve. Ito, last time niyang nag-perform sa kanila, nag-demand ng ticket TF at hotel. Ngayon, sinong fake at sinong true? Kung siya yung taga-iligan, tas panay siya flex na siya ay import ng Cebu, o peke na lokal, na sa hometown di maasahan. Putya, di umuuwi Pagsasabi nito. Putang ina nito. kapag hindi binabayaran. Inispoil nyo kasi masyado, kaya biglang naging mahangin. Dito nakitaan ang galing, kaya di nakita sa nanggaling. Sa naukit mo na strati kay nahuli at na-trap. Napaka-stupid at ang wax. Acer yung ina-attack, pero start looking at the facts. Ikaw yung tunay na panggap. Iligan yung nakatatak, tapos Cebu inaangat. Di sa pagbubuhat bangko. Pero ako sa Surigao, nag-organize ng events. Ginagabayan yung mga bago para mas lalo pa nilang pag-igihan. Tangina nito, nanunumbat ng mga ginagawa niya sa Surigao. Ano, sira ulo ka ba? -2. Bibigyan ko to ng -2. Nagpe-perform ng walang TF nang hindi napipilitan. Maliit lang kasi eksena namin. Di napapansin ng karamihan, pero binibigay ko pa rin lahat. Binibigay ko pa rin lahat at ako'y walang pinagsisihan. Utang ina nito, battle rap, nagdadrama ka ng ambag mo. Puta. Yabang mo. Kasi yung mga bagong tubo namin, dumadayo na sa ibang lugar, may mga laban na dikdikan. At malaki yung ambag ko kahit walang bumabalik na income. Alam kong di natin to responsibility, pero ako'y may paninindigan at ito yung mga di mo nagawa nung ikay nandun pa sa iligan. Oo, tol. So parang sinusumbat ni MP3 yung ginawa niya sa Surigao kasi si Marshall daw baluga, di niya daw nilagay sa, hindi mo to ginawa sa iligan, hayop ka, puking ina mo, parang yun yung angulo niya. Pero para sa akin, ano, eto sa seryosong take, parang medyo napahaba yung shit niya sa ganun eh, no? Parang pumupunto siya na, ano, para sa akin, nag-stick na lang siya dun sa, yung mga bar per bar shit niya, eh, no? Tayo na-excite na akong gawan ng reaction video yung laban ni MP3 sa akin ng M-Site paglabas, pare. Tayo na mabisa yun sa tingin ko. Pero yun, 12 lines yata yung nagastos niya sa ganung punto. Ito sa liga, ikaw ang bigger star, no need mag-discourse dyan. No need mag-discourse dyan. Pero kung usapang peke na lokal, ikay mas fit dun man. Kaya wag mo akong yabangan, di ka important. Ako yung hometown hero, ikay import lang. Putang ina yung mga mga taga Surigao yun. Reflex niya lang na siya'y taga-iligan kapag siya'y nasa iligan para ang crowd ay mapahype. Habang dito, finiflex niya siya'y pambato ng Cebu para mag-support naman sa live.
Kaya gets na tol, di predator tong animal ay walang rights Ganda yung sulat niya. Ay, hindi, pangit yung sulat niya. Hindi, maganda yung pakasulat niya yung gets na toll, yung predator. Hindi, parang hindi ko alam yun yung mga para sa akin na kukuha yung atensyon ko sa mga ganun na sulatan eh. Maganda sa tengang tunog. ay mapahype. Habang dito, finiflex niya siya pambato ng Cebu. Para mag-may support naman sa live. Kaya gets na tol, di predator tong animal ay walang rights, sumisip-sip ka lang Gets na toll, yung predator, yung animal ay walang right, sumisip-sip ka lang na, ano ba? sa mga host na parang parasite. Sumisip-sip ka lang sa host na parang parasite. Yung pa, narinig ko pa yung game site dati. Ay, nako, MP3. Pero maganda yung di ko alam po tayo na nalulupit ako sa mga ganun. Kayo ba, naaangasan ba kayo sa yung gets na toll, sa predator, sirpurang bachampay, kapuka-puka-puka-puka-puta. Mga ganun, tayo na, trip ko yung mga ganun. Kilala na kita, Marshall. Ba't di mo kusang angkinin? May mga angles kang applicable sa'yo, kailan mo yun papansinin? Isang MC galing Iligan, dun siya unang tinanim, pero tumubo sa Cebu at yung nagbunga balimbing. Yeah, pinapalambot ko lang tong baboy nyo na para bang nilaga. Na para bang nilaga. Pero di tayo dito magtatapos, mukhang ang venue hindi tama. Ngayon, formal kitang hinahamon. Kung gusto pa nimong makigbangga, usbunin nato sa Rapolo, magpinatyanay puntag Bisaya. Tangina, ako, lalabanan kita sa Rapolo, Bisaya, kahit hindi ako Bisaya. Yun lang. Wala akong punchline na maisip sa joke na yun, no? So pasensya na kayo. Basta. Game! Bagong paborito ni Batas. At pinresent ay maganda. Dapat kami daw magkamatch. Iginiit kinampanya. Itong tanga naging tugon kinikilig na pagsamba. Ako, di ako nagdasal sa Panginoon at dininig ko tong kanya kahit mag-twist man to ng linya ko sabihing wak ang pagka-right, walang epekong bumilib sa 100 pang mga lines. Mahilig ka mag-logic, ngayon nagpapakamatay kasi pag artist merong logic, he don't wanna be alive. Surrender ka kay Cripply. Putang ina mo. Gago ka, Yarika. Kasi pahambol ang laro mo. Mali na nga yung PM3 na karnipat na tuhog. Ako nag-choke laban kay Vitrum. Unang round din na sa ulo, pero putang ina mo ka, nag-angas ako hanggang sa dulo. Yes, sir. Kaya, Sana yun. Baspeto ng battle rap. Putang ina, dapat mayabang ka. duda-duda tong damuho, panong una sa hukbuto. Di nga nag-choke pero daig mo pa ang putang napasubo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Doon pa legit na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Tinawag na pangit ang pamilya, doon pa nakuha na sumuko. Kaya mataas ang katayuan ko kasi intensyon ay puro. Stand on fucking business, bitch. Ayusin mo, tayo mo. Magiging riko yan ngayon at kamatayan na ang dulot. Sa lakas ng tama ng mga linya, idideklar ang bangungot. Sabi mo ba? Tayo ng ganda, no? Parang ano na si Marshall, no? Ito na yung ito naman yung mga shit na din ni Marshall pag parang nagagalit na siya na parang ganun yung tempo ng shit niya, yung tono niya sa ano. Tapos parang yun, punchline per doon mo mapapansin na kanya-kanyang MC may kanya-kanyang tunog din na ano, no? Kung paano ba nila bibirahin yung kapwa nila, ano. Paramdam ko si Marshall gumagawa ng mas madalas na ganun. Wala tunog. munang gubat. Pahinga muna. May paganyan ka pang abiso. So sampal sa mga linya mo ang laban na tumismo. Kung malalaman ang mali ko, bakit ka nandito? Balik sa gubat para lang makaharap ang iyong anito. Gubat anito. Fuck. Kung di ako nagkakamali, yung anito, yan yung mga sinasamba sa gubat, no? Huling laban kanyang death sa aking pangalan na balik. At doon nyo malalaman, malagad kanyang respect. Ako ang dahilan kung bakit is back up from the dead. Parang Kristong napakita ng Lazarus effect. Tangina, di ko alam yung Lazarus effect. Isi-search ko yun. Putangina, mukhang maangas yun eh. Di ko alam kung nagets ba yun ni MP3 o pakiramdam ko tumangaw na lang din siya kasi English. Pero check natin, no, Lazarus effect.
Putang tagal naman ng sapari, pare. Lazarus effect. Meaning, yan. The medical phenomenon of a patient spontaneously regaining circulation and vital signs after having been declared dead. Okay. Following cardiac arrest and okay. Ulitin nga natin yun. Alagad kanyang respect! Ako ang dahilan kung bakit is back up from the dead! Parang Kristo Dahilan is back from the dead. Okay. ang napakita ng Lazarus effect! Kaya tinanggap niya yung laban. Kasi sayang pagkakataon na makwestiyon ng tagasagot kapag meron siyang mga tanong. Pag ako nilaban niyo sa gods, baka sa dulo pa ng taon. Pag siya nilaban niyo sa gods, akala niya ngayon na yon. Yun. Solid na round 3 ni Marshall, no? Pakiramdam ko yun yung classic Marshall na ano. Baka nanibago siya sa round 1. Nanibago siguro siya kasi yun nga, no? Para matagal siyang nakagarahe. Yun yung ano eh. Yun yung mga hirap din minsan pag napapahinga ka eh. Kaya, ako kung ako tatanungin yun, gusto ko talagang bumatil kagad ng bumatil. Kasi po tayo na naramdam ko rin yung ano, yung mga ganyang pakiramdam pag yun, nagagarahe ka na medyo matagal, maninibago ka sa mga banatan. Unlike na po tayo na pag tuloy-tuloy, gagi po tayo na parang wala kang hiya sa entablado eh. Parang magiging, may nervyos, syempre, may nervyos. Hindi ka na, sa battle rap kasi, no, parang para lang sa akin, hindi naman ako natinervyos sa kalaban eh. Naninervyos ako sa pagsampa, saka sa mga taong manonood kasi bilang MC yun nga, parang gusto namin makapagpakita ng mga maangas na mga, yun, may entertain kayo, matutuwa kayo. Saka dumami views ng, ano, makadagdag sa, makaambag sa views ng flip top. Yun lang naman yung ano, yung mga trip namin. Pero yun, pakiramdam ko pag nagagarahe, tangina medyo may hiya ng konti na puta na ba pag sisisigaw kaya ako dito, mukha kaya ako ditong engot. Parang ganun. Mas maganda pag ano, tuloy-tuloy lang. So, gusto ko na kagad bumatal, putang ina. Tangina, gubat pa lang kasi humingi na ako kay Sir Arik. Sabi ko, sir, bigyan mo Vuelta Balentong, putang ina. As in, gago, bad trip ako. Parang ganun. Tapos yun, hindi ko alam, pero goods din naman na give chance to others kasi yun, pakiramdam ko nga, nakadami din naman ako eh. Kung di ako nagkakamali, yun nga, nakwento ko na nakaraang video ko na isang taon nagkaroon ako ng 6 na laban, puro flip top. So, tayo na mabisa yun. Anyways, game tayo ng konti. Number 15, Marshall Bonifacio versus MP3. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. MP3 round 3 malinaw. Ang boto lurado, 5-0. Mag-iay para kay MP3. Ano nangyari yun? Judge ako dito. Anyways, yun, maraming salamat sa laban na to, MP3 at Marshall. Solid. Abangan natin si MP3 sa paparating na Vuelta Balentong, kalaban niya si Zite. Ilang araw na lang yun. 15 ngayon. 5 days na lang pare. So pakiramdam ko tapos na to magsulat mga pukin ng inan to, mga may laban sa Vuelta. Or baka nagtatapos na lang siguro sila ng last round nila na piyesa pambira. Pero yun, abangan natin sila, no? Manood tayo. May 2 laban si GL doon at may laban si Slako na tanga. So, subaybayan natin pare ko eh. Tangin na sayang, kung malapit lang ako sa metro pare, putangin na lagi nyo ako makikita sa mga event. Saka pakiramdam ko baka mas tumaas pa ng konti yung TF ko kasi yun, di na magbabayad si Sir Arik sa aeroplano, di ba? Pero, yun, solid na battle overall. Napakita nila yung mga kanya-kanya nilang shit. Tangina, wala na ako ibang masabi pare. Salamat sa panonood mga kaibigan. Cut ko na to. Yeah.